Hello, Ramil. Good evening po, ma'am. Good evening and welcome to our home. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa akin na makabisita sa inyo ni Tito Boy. Of course. Lagi ka namang welcome dito sa bahay namin kasama ang iyong anak at asawa. And nabalitaan po, may nabalitaan ako na ikaw ay may planong pumasok sa politika. Opo. Totoo ba yon? Totoo po. Ako po ay kandidato bilang board member o bukal dito sa ating distrito, 5th district. Wow! Pero alam mo ba na napakalaki ang challenges diyan sa iyong papasukin na yan? Lalo pa nga at ikaw ay isang bago, ang nakakalaban mo ay talagang kilalang-kilala na rito. Pero don't you worry, kilala naman kita. I know how good you are, how intelligent you are, at kung gaano kaganda ang iyong puso. Salamat po. At ito naman ang aking tanong sa iyo. Apo. Ikaw ba ay ready na? Ikaw ba ay may plataforma? O ikaw ba ay may mission statement na maibabahagi sa akin ngayong gabi sa pagparito mo? Meron, ma'am. Actually, hindi niyo na itatanong. Matagal na panahon po ang paghahanda na aking ginawa para marating ang pagkakataon ito. Kasi nung nag-aral po ako sa Amerika noong 1990, nag-aral ako tungkol sa ekonomiya, sa politika, at nakita ko ang pagunlad ng Amerika. Pagbalik ko ng Pilipinas, nandun po yung seed, punla at pagpupunla na sa isang araw makapaglingkod ako sa ating probinsya. Wow! At yun nga po, bilang paghahanda, iniisip ko, ano ba ang kailangan ng Batangas? Ano ba yung bagay na mahalaga na pagtuunan ko ng pansin? So, ang pinaka-mission ko po ay ang makita ang mga pamilya ay buo, ang mga pamilya ay maligaya, at merong kapayapaan sa pamilya. So, yun kasi po para sa akin, ang pamilya kasi ang foundation ng ating lipunan. At ang mga membro naman ng pamilya, kayo bilang magulang, ako bilang anak halimbawa, ay kailangang mayroong kakayahan at talagang ang loob ay dedicated na maging responsable. Kasi ang responsibility po ng mga members sa aking palagay ay napakahalaga. Totoo yan, Ramil. In fact, bilang isang guro, isang educator, ay nakita ko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang buong pamilya na ang mga bata ay lumalaki na nandidiyan ang ama, nandidiyan ang ina, sabay at magkasama sila na hinuhubog ang mga bata, pinapalaki ang mga bata sa tamang values at sa tamang kaisipan, hindi lamang sa kanilang mga gawaing akademiko sa pag-aaral. Dapat yun ay kasama rin ang kanilang spiritual na paghubog. At yan ay kapag ang bata ay lumaki on a holistic basis na at kasama ang pamilya, ang bata ay lumalaki na buo ang pagkatao. Yan nga po yung tama nga po yung sabi. Yan nga po yung una kong napansin dito sa atin na maraming mga pamilya, sad to say, marami akong pamilya na nakilala na nabubuwag. Maraming dahilan. Unang dahilan ay ang pagkakalayo ng magulang na trabaho sa ibang bansa o saan man, at nawawala yung bonding ng family. Correct. Between mag-asawa, between ama at mga anak or not mga anak, dahil nga sa distansya, nawawala yung siguro love, nawawala na rin. Saka yung sense of respect, sense of authority, hindi maliwanag sa kanila yung sino bang otoridad sa buhay nila. Correct. Parang ganon. So, kanya nga po yung tanong niyo sa mission, lagi ko sinasabi, gusto kong makita ang mga pamilya na patibayin. At ang pagpapatibay sa pamilya, bukod sa pagiging responsable, kailangan ng mga magulang ay merong matatag na hanap buhay. Correct. Kasi kung ang hanap buhay ay hindi kayang tugunan ang mga pangangailangan ng pamilya, hindi rin nila mapapaaral ng ayos,
ang tahanan ay hindi maayos. So, kaakibat ng pagiging responsable ang pagkakaroon ng matibay na hanap buhay. Mas maganda sana kung magkakaroon ng maraming oportunidad ang ating mga magulang na makapagtrabaho dito sa malapit lang sa Pilipinas. O kaya dito mismo po sa Batangas Province. Dito sa Batangas Province. Opo. Para hindi magkakalayo. Opo. Kanya nga po naitanong ko lagi sa sarili ko, bakit ang Batangas City, ang Batangas Province, nandito ang malalaki na universidad, nagpo-produce tayo ng mga top students, di po ba? Yeah. Ang tanong ko, saan sila napupunta? Sila ba'y nagtatrabaho dito? O sila ba'y napunta sa Laguna, sa Cavite, sa Maynila, o nag-abroad? So, ang isa ko pong adhikain pa, bukod sa buo at matibay na pamilya, ay magkaroon ng matatag na hanap buhay dito. Okay, that's correct. Para magawa yun, bilang future na bukal, ay kailangan ito makahikaya tayo ng mga companies na mag-i-invest dito sa atin at magdadala ng technology, mga trabaho na malaki ang sweldo, para hindi nalalayo ang ating mga tatay at nanay. Napakaganda niyan, oo. Talagang base sa aking karanasan at sa aking obserbasyon sa mga pamilyang Pilipino, lalo na dito sa Batangas, ay no amount of success can compensate for a happy family na buo. Dahil yan ay daladala na ng bata yung pagkakaroon ng buong pamilya ay dadalhin na ng bata hanggang sa siya tumanda, hanggang sa magkaroon siya ng kanyang sariling pamilya, na kung anong natutuhan niya sa kanyang sariling mga magulang, yun ay ini-apply din niya sa kanyang sariling pamilya. Kaya napakaganda na magkaroon ng ating mga bata, mga kabataan, ng role model, somebody na may moral ascendancy to speak of. Ano yun sa Tagalog? Hindi ko Tagalog yun. May karapatan na magbigay ng paggabay. Yes. Dahil ang kanilang pamumuhay ay tama. Tama ang pamumuhay. At naayon sa kung ano yung nararapat. Kung anong nararapat. Yeah, kasi mahirap nga po ngayon kasi ang maraming voices dahil sa internet, Facebook, ganyan. Minsan nalilito na ang mga tao. At napakaraming negative influences ang ating media, lalo na ang social media. Kung hindi ka discerning, hindi ka marunong pumili ng iyong babasahin, ng pakikinggan, ay baka maligaw ang kabataan. Kanya nga po sa mga bata sa pag-aaral. Higit sa lahat, ang matutuhan nila, yung magkaroon sila ng pag-iisip na mapagtanong. Yes. Dahil kapag ang training ay yung maka-acquire ka lang ng knowledge, information, magsasaulo ka, pero wala ka namang kakayahan na mag-isip at magtanong, kulang din yun. Kaya para sa mga kabataan na nanonood sa atin, mabuti na rin yung kayo nga ay nakakapag-imbak ng kaalaman, pero mas higit pa niyan, kung paano nyo nagagamit yung kaalaman na yan sa tamang pag-iisip. Correct. Pag-a-analyze. Kumbaga sa English, critical thinking. Critical thinking. Marunong magkaroon ng critical analysis sa bawat sitwasyon. So kung may dumating na informasyon, hindi mo agad tatanggapin, hindi ka pwedeng itulak, hindi ka pwedeng hilahin, nag-a-analyze muna. Yes, oo, totoo yan. Kaya nga, napakahalaga din na ang role ng ating mga eskwelahan para sa ating, dito sa mga batang nag-aaral na ito, na bukod, kanina napag-usapan natin yung buong pamilya. Right. Pero ang eskwelahan ay napakahalaga din ang role na sana patuloy din ang mga guro na maging positibo rin ang approach sa mga bata, na kasi alam ko bawal ngayon na ang ikaw ay hindi katulad ng unang panahon na pwede kang mamingot. Siyempre ngayon, kahit nung panahon ako'y nagtuturo, bawal na rin yan. Yes. Kaya lamang, pwede pa rin naman ikaw mag-impose ng discipline sa mga bata. Katulad ninyo, when you were my student in high school, hindi naman ako nag-aaway sa inyo, hindi naman ako nagmumura. Hindi po. But, takot kayo, di ba? Takot kayo sa akin. Yes.
bakit kayo parang habang ako'y nagtuturo, nakikinig naman kayo. Well, unang-una po, pinakita niyo sa amin na dapat kayong igalang. Yan, number Kasi one. ang tao kasi, pagka hindi ka galang-galang, kalimitan, hindi siya pakikinggan. That's correct. So, very obvious po sa amin na talagang kayo aming igagalang at pag sinabi ninyo, talagang gagawin ninyo. Yes. So, pero ako'y batang-bata pa ako noon. So yung ganung kwan kasi po, character ng teacher na nagbibigay ng ehemplo, malaki ang influensya nun sa mga murang isipan. That's correct. At saka din, ang teacher, dapat talaga ay walk the talk. Exactly. Oo. Yung dapat sasabihin niyo, dapat well-disciplined kayong mga bata. Pero kung siya naman hindi rin disiplinado, laging late sa klase, o dumating, tapos ay mahuhuli pa ng mga estudyante na nagbibigay ng problem solving na ang sagot ay mali. Right. O, kaya kailangan ang teacher talaga ay ipakita na prepared siya when pag siya pumasok sa room ng kanyang mga estudyante. Alam niyo po, maganda itong napag-usapan natin dahil ang focus natin dito yung pamilya at saka mga anak. At ang eskwelahan ay extension yan. ng pamilya. Ang eskwelahan ay hindi pinaka-sentro. Ang sentro ay ang pamilya. Ang eskwelahan ay partner ng pamilya sa patuloy na paghubog sa mga bata. Hindi lang sa kaalaman, kundi sa pag-uugali. At kasi, saka yun nga, yung pag-iisip. Oo, kasi yun ay pagka yun umalis ang bata sa umaga, ang balik niyan nga sa hapon na. So malaking, sa gabi naman tutulog siya. So malaki ang bahagi ng kanyang oras na ang kasama niya ay ang mga kaklase at teacher. Right. Kaya mahalaga rin na ang makasama niya doon sa room ay ang mga estudyante na maayos ding estudyante, hindi yung magdadala sa kanya sa kapahamakan. At ang teacher na mapangmasid. Kapag may problema na, may possible problem ang mga estudyante, ay dapat nakikita na talaga ng teacher. Saka may naalala po ako tungkol din nga sa inyong approach sa amin. Hindi ko po nakitaan kayo na may favorite kayo. Wala. Basta ang tingin sa amin ay, nag-aaral ba kayo? Ginawa niyo pa yung homework? Yung hindi gumawa ng homework, syempre, hindi kayo mas matututo. Yes. Kung ginagawa kayo ng homework, mas natututo kayo, mas mabilis ang inyong comprehension. So, isang quality ng isang teacher, bukod sa pagiging ehemplo sa disiplina, ay yung walang favoritismo. That's correct. Fair. Even in the giving of grades. At pag sa labas naman, ay different tayo. Right. Pero when we are in the classroom, kailangan makinig ka sa akin. Kasi part po ng pag-aaral ng kahit anong profesyon yung character building. Yes, correct. Hindi po pwede kasing iwanan natin na magaling ka nga dito pero barumbado ka naman doon. O kaya ang pagtingin mo sa ibang tao mababa sa'yo. Lahat po tayo pantay-pantay Iba-iba lang tayo siguro ng role sa buhay o anuman, pero kung susumahin, pantay-pantay tayo. Dapat ang Diyos talaga pantay-pantay ang pagtingin sa ating mga tao. Pero hindi nga lamang ibinigyan niya ng iba't ibang level ng intelligence, ng iba't ibang role, kung ano ang kanyang mga strengths. Right. Iba-iba ang level yan. Kasi base sa kakayahan. Kaya yun ay titingnan kung ano ang magandang ibinibigay sa iyo ng Diyos, ay di yun ang iyong pagbutihin. At huwag mong hanapin ang nasa sa iba. Correct? So, yun po ang kuwan. And then ito namang, ang the part din naman ng school administrators, they have also a very big role. Hindi yung kapag ikaw ay school head or ikaw ang presidente ng eskwelahan, ay wala ka nang pakialam sa damdamin ng iyong mga faculty, sa damdamin ng iyong mga estudyante. Right. Dapat discerning din ang school heads na ano ba ang pangangailangan
Kasi ang isang eskwelahan ay magiging matagumpay kapag ang atmosphere doon sa loob ng ng komunidad, ng school community ay masaya at positibo. Yes. Learning takes place better kapag conducive ang environment. May marurunong na teacher na approachable naman at ang maganda ang surroundings, malinis, and at ipinoprovide ng mga school heads ang nararapat in the best of their ability. Kaya yun ay very important din yun. At para ang mga teachers ay maging competent, dapat na ini-encourage ang mga teachers to study. Yes. Take their master's degree. Continuous learning. Oo, kasi napakahalaga ng continuous education at continuous learning. At yun naman ay ang end receivers niyan ay ang mga bata. Kasi po sa panahon po ngayon ng internet at saka ng AI, artificial intelligence, iba na yung skill sets na kailangan meron ng mga teachers eh. Kasi halos parehas na sila ng access ng mga estudyante sa information. Ngayon, ang mga teachers, paano sila magiging effective teachers? Ngayong halos ang information ay nandiyan na. So, dun papasok po yung innovation, papasok yung creativity, at saka yung pag-aaral sa mga tools to facilitate higher learning. Kasi marami ng tools ngayon para mapadali ang pagtuturo at ang learning ay ma-facilitate. Kaya ang mga teachers ngayon, iba na yung skill set na kailangan nilang ma-acquire. Ako nga, alam ba, yung online learning, online education, hindi ako pabor diyan. Okay lang siguro ng pandemic. Pero alam mo, hindi ako pabor diyan. Hanggat maaari, if there is a possibility, mas maganda pa rin ang nasa loob ng classroom. Kasi wherein there is an interaction between the faculty and the students. Dahil kasi pagka naroon sa loob ng classroom, all the senses are involved. Kita mo yung teacher mo, naririnig mo ang boses niya, nagkakaroon kayo ng interaction, ang estudyante naririnig din. So, ano ang senses involved? The eyes, the sense of sight, sense of hearing, sense of touch. So, in the learning process, when the more senses are involved, the better learning would take place. I agree. I totally agree, yes. Kaya gano. Kaya sa aking paningin, mas maganda ay yung nasa classroom at doon talaga magkakaroon ng pag-aaral kasama ang teacher. Kaya, pero siyempre, dahil sa kakulangan na din siguro sa pondo, lalo na sa government, kaya may ginagawa na rin ng paraan na may araw na online, mayroong araw na hindi. Itatanong ako sa iyo, in case na ang isang pamilya ay kahit na magsipag ang magulang ay hindi pa rin sapat para mapapag-aral ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman nila ay gustong mag-aral. Do you have mga plans na gagawin if ever ikaw ay magkaroon ng access at ikaw ay manalo, ay ano naman ang iyong gagawin? Magandang tanong po yan. Ang una ko pong naisip dyan, dahil hindi naman nga lahat ay pare-parehas ang capabilities, dapat ang government may tinatawag na safety nets. Para dun sa, kumbaga sa kasalukuyan, kulang ang kakayahan. Ang isa sa mga safety nets na ginagawa na po yun ay through scholarship. Ang kanya nga lang, ang scholarship naman ay kailangan din merong tinatawag na eligibility
At saka talagang nahihimay kung sino talagang qualified. Kasi kung ang scholarship ay binibigay lang ng walang pag-a-analyze ng recipients, baka mapunta kung saan. So ang gusto ko pong sabihin, kung mag-provide ng scholarship as a safety net, dapat po ito ay nahihimay, napapag-aralan ang tatanggap, at dapat higit sa lahat yung tatanggap ay karapat-dapat. May kakayahan, may pagsisikap, at hindi lang ibibigay kung kani-kanino. Bakit ganon? Dahil ang gusto natin, ang bawat isa ay nagsisikap. Gusto natin ang bawat isa deserving, kasi marami dyan talaga kailangan, hindi nila makuha ang scholarship. Siguro dahil sa kulang nga yung pondo. So, yung safety net dapat mapunta sa mga deserving. Deserving talaga. Dapat yan sa deserving. Tapos yung mga nabigyan, i-monitor kung yung kanilang responsibilidad ay ginagawa nila para ma-maintain nila yung kanilang benefit. Modesty aside, during my term as university president, alam mo ba na 11,000 ang aming mga scholars sa Batangas State University during that time. Talagang kinakarir ko ang paghingi ng scholarship sa mga senators, sa mga dito sa province, sa governor, sa city mayor, talagang sa mga congressmen and women. Right. Yung part ng kanilang PDAF ay doon na nila ibigay through scholarship. At maraming nabiyaya ang mga estudyante na sa ngayon ay mga successful na yung mga batang yon. Kaya nakakatuwa na naging kapag ikaw ay naging instrument sa pagbibigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Hindi mo man sila anak, pero pag nakita mo sila na gano'n, na alam mong noong lumapit sa iyo ang magulang at nahingi ng scholarship, ay talagang poor na poor, hirap na hirap. Pero kapag ikaw pala ay nakatulong na mapaayos ang buhay ng isang bata, yan ay magmumultiply yan kapag may isang naging successful sa family, yung batang naging successful, siya naman ang magpapaaral sa mga kapatid and so on. Right. At ang pamilya ay ina ang simula ng isang maunlad na pamilya. At babalik uli iyan sa pamilya kung ang mga magulang ay naturuan ng kanilang anak ng tamang values, pagsisikap, pagmamahalan, at pagpe-paying forward. Na yung dahil siya nabigyan ng tulong, bibigyan ng tulong din niya kanyang mga kapatid, and then yun ay magre-revolve na yun until gumanda talaga ang ating society. I love that. Thank you. Gusto ko po yun, yung mapaganda yung ating society. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na ikaw ay, nung sabihin mo na you want to visit me at gusto mo tayo magkwentuhan, sabi ko, sige, kasi naniniwala ako sa iyong bata ka. Ngayon nga pala, hindi na bata, matanda na rin pala. But, pagka pala ikaw ay isang teacher, kahit tumanda ng estudyante mo, ang feeling ko bata pa rin Right. Maraming pong salamat. Yung mag-asawa ni Deep Thank Boy. you. Ako inyong nagabayan, bata pa, at hanggang ngayon nagagabayan pa rin. At ngayon naman po na gusto kong maghandog ng serbisyo sa ating mga kababayan, ay hinahangad ko po na una, gabayan ako ng may kapal, at pangalawa, talagang makadaupang palad ko kayo para sama-sama tayo na gumawa ng ating panibagong daan para sa pagunlad, para sa kapayapaan, para sa pagkakapantay-pantay, at sa gayon, ang ating lipunan ay magiging ating probinsya ay talagang tunay na maunlad na probinsya. That's correct. Oo. Alam mo ba na first time ko na gumawa ng ganito para sa isang kandidato, kasi I have been apolitical dati. Pero I am doing this kasi I want to help you. Salamat po. Dahil ako'y naniniwala sa iyo, katulad ng sinabi ko kanina. Naniniwala ako sa iyong kabutihan ng puso, sa iyong katalinuhan, sa iyong kagalingan, sa iyong kababaan ng loob. At sana, if ever na ikaw mabigyan ng pagkakataon na maglingkod,
Sana ay hindi ka magbago. Yan ay aasahan ko. At sana yung aking nagawa sa loob ng 8 taon na ako'y university president, yung zero corruption, posible pala yun. Nagawa ko yun sa tulong ng aking mga kasamahan sa university. At sana ay matulungan natin ang ating probinsya dahil kapag tayo ay sa ating probinsya ay walang korupsyon, ay lalong gaganda ang ating probinsya. Wow. Salamat sa Diyos. Maasahan po ninyo. Thank you.